Igan, generally peaceful kung ituring ng Philippine National Police ang barangay at SK elections ngayong araw sa kabila ng mga naitarang insidente ng kaguluhan sa ilang bahagi ng bansa. Gaya po sa isang barangay sa Caloocan na nagkaroon ng komosyon dahil sa siksikan at iba pang aberya. Mula sa Caloocan, saksilan, si Katrina Son. Katrina? Pia Igan, humupa na nga ang tensyon dito sa Barangay 180 sa North Caloocan matapos magsimula ang bilangan ng boto dito. Mag-alas 3 na ng hapon kanina, dagsa pa rin ang mga botante sa loob at labas ng polling center na ito sa Barangay 180 North Caloocan. Sa barangay covered court lang kasi nagbobotohan ng mga taga rito dahil wala silang sariling school. Kaya palagi nilang problema ang siksikan at ginagahol na eleksyon. Ilang oras na kami nakapila rito eh. Dito na ako eh. Susuko pa ba ako? Pero, Maraming nasa pila kanina ang hindi na rin mahanap ang kanilang clustered precinct. wala doon eh. Ayun. Hindi, wala doon pangalan ko. Ay, wala. At pagsapit ng 3:18 p.m., pinagsarhan na ng gate ang mga botanteng nasa labas ng polling center. Maraming bumoto! Bakit nila isasarado? Marami pang boboto. Di ba? Bahagyang nagkakomosyon dahil ayaw umuwi ng mga napagsarhan ng gate nang hindi sila nakakaboto. Mahabang debate para ipaliwanag ang 3 p.m. cut-off ng botohan. Malis po kayo sa pila. Hindi po. Yung sakto na magka-cut off na, pasok ka na sana dyan, nasa gate ka na. Isang hakbang na nga lang ako nung nag-cut off eh. Hahakbang ka na lang, nasaraduan. Siyempre, galang mo naman yung ano natin doon, pulisya. Di ba? Katulad niya, may baby pa doon. Ang pagkakalam ko, 3:18 Oh. nung sinara na po. Malaki raw ang naging epekto nito sa botohan dito. Ang naging challenge lang po, kung makikita nyo po sa likod, hindi po usual yung aming voting precinct. Instead of classroom na mayroong 20 to 25 voters simultaneous na nakaka-vote, sila po 3 to 5 lang po. Kaya po yung mga tao kanina sa labas, medyo naghintay po talaga sila ng matagal. Isa rin daw sa mga dahilan kung bakit marami ang umaalma kanina at mga di na nakaboto. Ang isang botante namang umalma na pagbigyan daw na bumoto dahil napatunayang nasa lugar na raw siya kaninang alas 3 ng hapon. Talaga naman, andun na siya 3 o'clock. Nagkataon lang, kailangan na ito'y sara ng 3 o'clock. Pinagbigyan ko na siya dahil 3:17. Andito na siya. May ilan namang umuwi na lang dahil di na raw napagbigyan. 4:45 ng hapon nang isara ang botohan. Nagpasalamat na lang ang ilang mga botante rito na nakaboto sila lalo pa at pasakit at pahirap daw sa kanila ang naging pila kanina. Ang ilan, nagkapasa-pasa pa raw makaboto lang. Halos marami din po ang hindi nakaboto, halos 300 din po na katao. Kaya yung mga tao nagreklamo, syempre sa tagal nga naman po ng paghintay nila, hindi man lang nakaboto. Parang nag-stampede nga kanina dyan eh. Nagkapasa-pasa pa kami kasi nag-stampede nga kanina dyan. Nagkaipit-ipit kami sa gate. Sa dami ng tao, parang alon na tubig yun. Tapos nagsigawan kami kasi natrap na yung iba. Hindi na ako makahinga. Igan, Pia, ayon nga sa mga election officer dito, inaasahan nila na matatapos ang bilangan ng mga boto rito ngayong hating gabi at maipoproklama na rin ang mga nanalo kung hindi magkakaroon ng anumang aberya. At live mula dito sa North Caloocan para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Pumalyang ilang vote counting machine sa unang subok sa automated na botohan para sa barangay at SK elections. At nariyan din ang dati ng mga problema gaya ng siksikan at mga botanteng hindi mahanap ang pangalan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Matyagang pumila ang maraming botante ngayong araw para sa barangay at SK elections. Maagang nagtungo sa polling precinct ang marami, gaya ni na Pangulong Bongbong Marcos sa Batac, Ilocos Norte. Alam niyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga kinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno. At Vice President Sara Duterte sa Davao City.
Gaya ng mga nagdaang eleksyon, hindi naiwasan ang mga aberya. May mga nahirapan sa paghahanap ng pangalan. Sa mga Embo Barangay o yung mga barangay na dating nasa Makati na inilipat sa Taguig, nagkalituhan at may mga nawala umano sa listahan. Medyo magulo ngayon. Dati-dati hindi naman po ganito. Every po botohan, magkakasama kami lagi. Sinearch namin sa present finder ng Taguig. No record found po yung nakalagay. Pero sabi ng COMELEC, wala namang kinalaman ng paglipat ng ilang barangay ng Makati sa pagbabago ng mga presinto. Naging problema rin ang brownout sa ilang lugar sa Lawag City at Aklan. Nagresulta naman sa mahabang pila ang kakulangan ng balota sa ilang presinto sa Sorsogon. Sa kabila ng ilang hamon, pursigido pa rin ang maraming makaboto gaya ng 102 years old na si Onofre Bugay, isang World War II veteran. Para hindi mahirapan sa pagboto, sinubukan din ngayon ang automated election sa 3 barangay sa Pilipinas. Kabilang na ang Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas, Cavite. Pero ilang vote counting machine doon ang nag-jam. May napilas ding shaded na balota sa isang clustered precinct habang sinusubo sa makina. 3 beses na po natin ginagamit yung mga makinang yan. Hindi nyo na po talaga aasahan magpe-perform na maayos sa mga makinang yan. May mga nag-jam ding balota sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. May mga vote counting machine ding ilang beses namatay dahil sa power interruption. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang mall voting. Maluwag ang malls eh. Samantalang sa isang eskwelahan na pinuntahan po natin, sa isang kwarto napakaliit. Yung upuan, ang liliit pa ng mga upuan ng bata. Kaya pinag-iisipan ni Garcia na gawin na ang mall voting sa buong bansa. Let's abandon the schools as polling places. It's high time that we find other places basta libre. Ang DepEd, may mga natanggap namang ulat na mahigit 2,500 na mga guro sa BARM ang umatras sa election duty, habang 29 naman sa ABRA. Halo-halo kasi yung reasons ng withdrawal. Kasama na dyan, siyempre, yung mga fears nila dun sa mga election-related incidents. Inaasahan ng COMELEC na may mga mapoproklama na ngayong gabi. Pwera na lang kung kasama sila sa mahigit 200 may pending na kaso sa COMELEC dahil sa premature campaigning, illegal campaigning at vote buying na binigyan ng COMELEC Unbanked ng suspension of proclamation. May mga dagdag pang kasong inihain ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa Pantala na inabutan ng ilang botante na uuwi sana sa kanilang probinsya para bumoto sa barangay SK elections. Delayed ang biyahe ng ilang pasahero sa Matnog Port sa Sorsogon, kaya hindi na sila umabot sa botohan. Dahil dyan, uuwi na lang sila para magbakasyon. Ayon sa mga otoridad, mas maayos na ang sitwasyon sa Pantalan ngayong araw kumpara kahapon kung kailan dagsa ang mga pasahero. Dahil holiday ngayon para sa barangay SK elections, sinamantala na rin ang ilang botante ang pagkataon para maagang makadalaw sa sementeryo. Saksi si Ramab Gonzales at Chino Gaston. Maagang dumayo sa Manila North Cemetery si Carmen Dolores para makabalik agad sa Laguna. Babalik na po ako sa Laguna para bumoto po kami. Dinalaw lang po namin yung father namin. Gaya nung nakarang taon, marami pa ring bawal, kabilang ang mga nagliliyab tulad ng pabangot alkohol. Bawal din ang mga alagang hayop. Bawal po ang sigarilyo, bawal po ang lighter. Any kind na matutulis po, bawal po. Barel, bawal pa rin po. At lahat po ng animals, bawal po natin papasukin po sa loob. Iparerehistro naman ang mga bata para kung mawalay ay alam ang contact number ng kanilang mga magulang. Pero payo ng Health Secretary, huwag na sila dalhin para iwas sakit na nakukuha sa dami ng tao. Sa Manila South Cemetery naman, may mga dumalaw na rin kabilang ang mga dumiretso rito pagkatapos bumoto. Sikip-sikip nga pag 1 sa November 1. Yung mas okay na? Oo. Hanggang November 2 ng 5 a.m. to 5 p.m. lang bukas ang sementeryo. Kahapon nasa 8,000 ang bumisita rito sa Manila South Cemetery at baka mas konti raw ngayong araw dahil kasabay ng eleksyon. Pero inaasahan ng pamunuan na baka umabot na ito sa pre-pandemic levels hanggang sa November 2 dahil wala ng COVID restrictions. Hanggang November 2 na aabot po ng more than twice nung nakaraang taon po. So around mga
the least siguro mga 600,000 or more. Wala pang pila kanina pero chinecheck kung walang nagdala ng bawal, kabilang ang alagang hayop, pati sasakyan tulad ng bisikleta. May pa-wheelchair naman at libreng sakay. Simula bukas naman ay may shuttle papasok ng sementeryo para sa mga PWD, senior citizen at buntis. May mga police at first aid station ding nakakalat sa sementeryo. Bagamat napapalibutan ng mga lugar sa Makati, Maynila ang nakakasakop sa mismong South Cemetery. Kung kayo po ay may nararamdaman pa rin po, paalala, wag na ho natin pilitin pandumalaw, mag-face mask pa rin po tayo. At yung mga pinagbabawal pong dalhin, wag na po natin dalhin dahil mahigpit po ang security natin. Sa Dangwa Flower Market sa Maynila, bahagya ng tumaas ang presyo ng ilang bulaklak gaya ng gimba, status, misty at stargazer. Nagmura naman ang orchids, habang hindi nagbago ang presyo ng ilang bulaklak. Ang mga artificial flower naman, nasa 40 to 65 pesos lang kada stem. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Pamamasyal naman ang pinagkaabalahan ng ilang pamilya at magbabarkada sa Baguio at Tagaytay. Sa Baguio, naitala po kanina ang pinakamababang temperatura ngayong amihan season. At saksi, si Marisol Abduraman. Pamilya at magbabarkada ang pumasyal sa Tagaytay ngayong araw. Sa Picnic Grove ang unang destinasyon ni Carlos Saiso ng Quezon City, kasama ang mga anak at apo. Hindi matraffic kasi butuan yung mga tao, halos lahat ng mga tao nandun sa mga kanilang bayan. First time naman sa Tagaytay ni Lucena Hernandez, na galing pang Santa Rita, Bulacan. Masaya naman po kami. Nakita na ho namin lahat ng lugar. Bukod sa magandang view, may enjoy rin ang zipline dito. Pwede rin mag-horseback riding. May mga namasyal din sa People's Park. Bukod sa napakagandang view, ramdam din ang lamig ng panahon. Siyempre, tila hindi kumpleto ang pasyal sa Tagaytay, lalong-lalo na sa mga bata, kung hindi dadaanan ang Sky Ranch. Sulit na sulit din ang long weekend ng mga dumayo sa Baguio City. Talagang kailangan lubusin kasi that's the only time that you can actually spend time with the family. Tapos, yung time that you have to think of work, syempre wala. So talagang ito yung best way talaga is to get out of the city and enjoy. Alas 5 kaninang umaga, bumaba sa 16 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod, pinakamababang na itala ng Pag-asa sa Baguio City ngayong amihan season. Sabi ng Pag-asa, inaasahang patuloy pa itong bababa sa mga susunod na araw. Sabi ng Baguio City Police, inaasahang patuloy na madaragdagan ng tourist arrival hanggang sa Huwebes at weekend. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, magpapaulan ngayong undas ang iba't ibang weather systems gaya na lamang ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 735 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nito maging bagyo pero tuloy-tuloy po yung paglapit niyan dito sa may Southern Luzon o kaya naman ay sa may Eastern Visayas. Patuloy nating imomonitor ang magiging pagbabago dito sa mga susunod na araw. Makakaapekto sa bansa yung traffic extension ng nasabing low pressure area. Kasabay niyan ang pag-iral nitong shear line, ganun din yung hanging amihan at pati na rin ang localized thunderstorms. Bukas po yan huling araw ng Oktubre. Bukas ng umaga, wala pa gaanong ulan dito sa Luzon, maliban na lamang dito yan sa Palawan, Mindoro provinces at pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol region. May mga pag-ulan na rin dito yan sa Western Visayas. Sa hapon naman, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Visayas at ganoon din ang ilang bahagi ng Mindanao. Kaya sa mga mamimili po ng bulaklak at kandila bukas, huwag mong kakalimutan ang pagdadala ng payong. Sa mga dadalo naman sa sementeryo sa November 1, posible pong madagdagan ng mga lugar na uulanin. Kasama na riyan itong ilang bahagi pa ng Northern at ng Central Luzon. Pero by Thursday, November 2 mga kapuso, posibleng mas maulan na sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa Luzon, gaya po na nakikita nyo dito sa ating rainfall map. May heavy to intense rains kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o kaya naman ay landslide.
Sa 3-day forecast naman ng Pag-asa sa ilang pangunahing lungsod sa bansa, maulap at posibleng umulan sa Baguio City sa Miyerkules at ganun din sa Huwebes. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 15 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan sa mismong All Saints Day, kaya doble ingat. Bahagyang maulap naman sa Metro Cebu, kaya hindi inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorms. At halos ganito rin po ang magiging lagay na panahon sa Metro Davao. Kaya naman kasabay ng pagunita natin sa undas ay ang pag-iingat at pagiging handa. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi lang isa o dalawa, kundi nasa 1,000 Spider-Man fans ang nagtipon-tipon sa Buenos Aires, Argentina. Para yan sa isang world record attempt. Ang goal nila, makamit ang Guinness World Record para sa most people dressed as Spider-Man. Bago ito, 685 participants ang nagkabit ng record sa isang pagtitipon sa Malaysia. Nag-cheer at nagkantaan pa ang mga dumalo. Nagpasalamat naman ang organizer sa lahat ng kalahok na ang iba ay galing pa sa ibang bansa. Pasintabi, isang gagamba ang pumasok sa tenga ng 64 anyos sa babae sa Taiwan. Ay sa ginang 4 na araw siyang hindi makatulog dahil sa di pangkaraniwang tunog at kaluskos na narinig niya sa kaliwang tenga. Tagumpay namang natanggal ang gagamba mula sa tenga ng ginang. Wala rin nakitang pagkasira sa kanyang eardrum. Nakigento na rin ang coach ng The Voice Generations na si Chito Miranda. Kasama pa yan sa pag-indak ang SB19. Let's go! Nagbiro rin si SB19 member Justin kay Coach Chito na gusto niya itong palitan at tatawagin siyang Coach Chinito. Bukod sa cute interactions with Chito, nagpasiklab din ng grupo ng kantahin nila ang kanta nilang Liham. Nasa The Voice Generation sila bilang guest mentor. Nagsibiling guest mentor sina Zach Tapudlo, Darius and Gab ng parokya ni Edgar at Christian Bautista. Si Coach Julian San Jose naging emosyonal naman nang magpaalam sa Aliana Trio. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. 56 na araw na lang Pasko na. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.